Ako si Maria Soltaule, isang abogado, ang kasalukuyang Deputy Secretary General ng Karapatan Alliance Philippines. Ang Karapatan ay isang network ng mga organisasyon ng mga individual at ibang organizations na nagsusulong sa karapatang pantao sa Pilipinas. Ako din ay isang miyembro ng National Union of People's Lawyers, ng isang organisasyon ng mga abogado, ng mga paralegal sa buong Pilipinas na nagtataguyod din sa karapatang pantao. On the side, ako din ay isang partner ng boutique law firm namin dito sa Quezon City. It's called Peoro Taule and Associates. Pwede niyo po ba kami makwentuhan ng journey niyo po sa pagiging abogado po? Paano po kayo naging abogado? Mm-mm. Well, I am from a state university, from Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila. Doon ako nag-aral ng bachelor's degree ko, Public Administration. And then right after graduation, I proceeded to PUP College of Law. And then I transferred to Manila Law College where I graduated my law degree. So after that, I worked as a full-time human rights lawyer in Karapatan, where I still work up to now as a legal counsel. So since then, medyo malapit na yung puso ko sa mga human rights issues kahit anong undergraduate course ko pa lang. Isa akong aktivista at that time. Aktivista pa rin naman hanggang ngayon. Involved ako sa maraming cases ng human rights violations even before I was a lawyer. So, yung mga quick response, pag may mga protest na violently dinidisperse, mga paralegal training sa mga communities, sa iba't ibang sectors para ma-equip sila sa gagawin nila, sakaling may mga arrest, may mga search ng kanilang mga opisina o mga tahanan. And until pumasa ako ng bar exams ng 2017, ayun na, nagsimula na talaga ako mag-handle sa korte ng mga pro bono cases, no, ng mga victims and the relatives ng mga human rights violations sa Pilipinas. So ilan doon, extrajudicial killings, ang karamihan, cases of trumped up charges o yung mga gawa-gawang kaso na sinasampa laban sa mga critics ng gobyerno. So I do handle those cases. Balik po tayo dyan maya-maya po. No? Matanong ko lang po, dati niyo pa po ba gusto maging abogado? Like parang childhood dream niyo po ba? Not really a childhood dream, pero mas pinupush ako ng, well, specifically my father. Kasi ang childhood dream ko talaga ay maging a visual artist. So, mas gusto ko dating mag-drawing eh. Pero I knew then, lalo na nung nasa university na ako, na mas involved ako sa mga social issues in and out of the university. So, yung father ko, siya talaga yung may dream maging abogado siya at that time. But then, yung kahirapan, yung lack of resources. So, mas pinush niya ako na bilang panganay na anak na, sige, ikaw na lang magtuloy ng dream ko. Hindi din naman malayo dun sa ginagawa ko kasi nasa human rights ako at saka, yun nga, ang mga issues na hinawakan ko ay issues din ng mga mamamayan. So, it's not so difficult to embrace yung pangarap na gusto rin ng tatay ko. And most importantly, hindi mahirap yakapin yung struggles din ng mga clients no na nire-represent ko kasi yung issue nila issue naman ng mga ordinaryong mamamayan din yun. Ano po, kamusta naman po yung journey niyo po sa pagiging abogado? Like yung in terms of yung sa mga studies po ba ganun? Mahirap po ba ganyan? Ano po bang Well, it takes a lot of time and patience pag nasa law school ka kasi you will take it 4 years after yung bachelor's degree mo ng 4 years. So bali 8 years na yon kung straight ka na makakatapos. Pero ako hindi nangyari sa akin yun kasi minsan nababurnout ka talaga, naghahanap ka ng bagong environment. So meron ako mga small gigs after every semester or magpapahinga ako every after semester. Tapos then babalik ako. So medyo tumagal yun. Iniisip ko rin at that time, ano ba talaga to? Itong pag-abogado ba para sa akin o hindi? Yun, mas ganun pa. Pero dahil nga nakakabit yung trabaho ko, yung NGO work ko nga sa mga victims, mas nakikita ko din talaga yung lack of support and access to legal support sa mga biktima. Siguro hindi nag-inspire sa akin na ituloy ko na lang. Mas ganun pa siguro. Di bali all in all po, mga gaano po kayo katagal inabot sa studies po? Mga 10 years siguro. No, kasi hindi ako first take sa bar exam eh. Nag-fail ako ng once by mere point something. And then I took again. Tapos di pa rin talaga pinalad na pumasa. And then I rested for a while. Tapos meanwhile tuloy-tuloy yung trabaho ko bilang yung human rights worker.
And then finally, nag-try ulit ako for a third time in 2016. So yun na yung pumasa na ako sa bar exams. And then dire-diretso na yung trabaho hanggang ngayon. Ito po, medyo weird po na question. No? Ang notion po kasi ng mga tao kadalasan is pag lawyer ka, di ba, parang magaling po dapat kayo magsinungaling para sa, alam niyo po yun, kasi kung sa mga kaso po na inahandle, totoo po ba yung gano'n na notion na kailangan para maging lawyer is magaling ka magsinungaling? Siguro hindi yung sinungaling kasi parang napaka-unethical naman yung magsinungaling. Yung depensahan mo, yung client mo, no? It varies eh. Depende rin naman sa mga kliyente na hinahawakan mo sa nature ng mga kaso nila. May civil, may criminal, may just administrative cases. So, sa personal experience ko, syempre, no room for lies, no? Truth naman talaga kasi dun kami sa panig parati ng mga biktima. So, yun yung personal experience ko sa litigation kasi I've been doing litigation for 7 years now siguro. Ano po yung masasabi niyo mga skill set na kailangan po talaga para maging abogado? Yung haba ng pasensya, yung tiyaga sa pagki-keep up sa mga latest na mga jurisprudence or yung mga decisions na nilalabas ng Korte Suprema kasi mahalaga yon. Yung pagiging on your feet every time kasi daming nagbabago pag nasa korte ka, dapat alert ka parate. Pagpa-practice para gumaling ka pa mag-improve magsulat. Yung skill set ng lawyers varies depending on the path they choose to take. For example, corporate or government lawyer. So, minsan hindi sila ina-allow to do litigation o yung mag-trial sa korte. So, ibang skill set, depende siguro kung dun sa posisyon na meron sila, no? Pero kaming mga trial lawyers, talagang talagang on your feet ka talaga parate. You do a lot of research, you do a lot of writing, you do a lot of practice, no? Paano mo pino-formulate yung mga questions mo sa loob ng korte. Pag-usapan po natin yan. Yung kasi di ba po minsan ang iniisip lang po ng tao is about sa crime lang po yung mga lawyers. Ano pa po ba yung ibang ginagawa ng mga lawyers bukod po sa, yan po yung mga trials, ganun po? Well, yun nga, merong government service, merong corporate na tinatawag, merong yung iba nasa non-government organizations, no? Doing pro bono work. Yung iba nasa public attorney's office, yung PAO. So maraming pwedeng nilalangoyan yung mga lawyers. Not everyone is doing yun nga, yung litigation or yung trial. Litigation, yun yung parang naghihiring ka sa korte, yung trial. So hindi lahat ng abogado Yung po yung nakikita natin naghihiring, sa... nakikita nyo sa TV, sa Netflix, yan. Sa Suits, mapanood nyo. So not everyone does that, no? Hindi lahat ng abogado. So yun, iba-iba talaga. Kumbaga yung iba po, more on paperwork lang po. Oo, may iba, director ng ganitong opisina or manager sa ganitong kumpanya or holding an executive position sa isang korporasyon. So, iba-iba. Ngayong abogado na po kayo, ano po, matanong ko lang po, kamusta naman po? What's it like? Well, it's difficult kasi yung path na pinili ko is not the path that most lawyers take after passing the bar exam. By that, I mean, mas involved ako sa pro bono work. Pag sabi mong pro bono, walang bayad. Ano lang yun, yun nga, assistance sa mga mas nangangailangan na walang capacity to access sa private lawyers, no? Yung mga magbabayad kasi mahal talaga pag nagbayad ka ng abogado, di ba? And then yung clients, mostly victims ng tinatawag natin na state perpetrated o yung may kagagawan yung estado o yung gobyerno. By that, I mean police, military. So, usually, yung mga pinagbibintangan na quote-unquote enemies of the state kasi aktivista involved sa gantong organization. And alam niyo naman sa Pilipinas, no, grabe yung red tagging ngayon. Pagka medyo vocal ka sa principles mo or sa ideas mo, tinatamaan mo yung policies ng gobyerno, may knee-jerk reaction na uy, siguro to aktivista / komunista / terorista. And it's not something na dapat na, kumbaga, hindi i-take seriously. Kasi yung tinatawag nating mga red tagging, minsan nag-lead to some serious violations Kala mo, nire-red tag ka lang na terorista ka na, pero pwede kang makasuhan. Not the very least, pwede kang madukot or pwede kang patayin. So that means you're
open to attacks pagka medyo nililabel ka na ganun ka. Seryoso yung matag ka na terorista ka, di ba? Parang nakakatakot yun. And most of my clients, ganun yung nangyayari sa kanila. So sila yung mga nire-represent ko. Ano po yung madalas na challenges niyo po na kinakaharap kapag ganyan po yung mga kaso na inaawakan po ninyo? Well, yung pinakamalala, yung nararanasan ng clients ko ay nararanasan ko din. And that is yung red tagging and terrorist tagging. At some point in my life, during the pandemic, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or the NTF-ELCAC, isa yung ahensya ng gobyerno. Interagency yan, ibig sabihin maraming mga ahensya ng gobyerno yung bumubuo sa NTF-ELCAC. Sila yung primary na ng red tag dun sa mga aktivista. So, sinabi nila na I've been meeting people para daw pabagsakin yung gobyerno. Pandemic nun, di ba, naka-lockdown. So, medyo pinublish nila yon online. Natakot ako, honestly, kasi pag gobyerno lang gumagawa sa yun yan and not some common netizen lang sa Facebook na komunista ka ganyan-ganyan. Pero pag nanggaling na mismo sa bibig ng gobyerno, kabahan ka na kasi sila yung may resources nakakatakot yun. So yun siguro yung pinakamalaking challenge for me. Pero hindi siya sa akin step back Siguro mas nagpapa-strengthen yun sa resolve ko na ituloy yung trabaho ko. Kasi yun yung gustong gawin nila pag tinatakot ka para itigil yung trabaho mo, di ba? And when you stop, it means mas effective sila sa ginagawa nila. And I will not dignify any words na sinasabi nila sa akin publicly. So talagang mas pinapatunayan ko na gagawin ko pa rin yung ginagawa ko kahit na anong sabihin niyo sa akin kasi alam kong ito yung tama. Meron ako mga experiences ng intimidation from state forces, police, military. Marami yan. Not just inside the court, but also outside the court. Pag pumupunta ako nagre-respond ako sa mga cases ng arrest sa military camps. Pumupunta ako sa police station. So, meron akong mga experiences na hindi ako pinapayagang i-access yung client ko or tatakutin ako or sasabihin sa akin, wala akong pakialam sa human rights, wala akong pakialam kung abogado ka. So, marami akong naranasan na ganyan. Bago po tayo pumunta sa seryosong usapan po. Seryoso, hindi pa ba ito seryoso? Matanong ko lang po yung, kasi na-mention niyo po kanina yung nagpo-pro bono po kayo. Tapos, pagdating po sa mga sahod po sa lawyer, kasi parang lucrative po, na alam niyo po yun, malaki po yung sahod. Totoo po ba na malaki ang sahod ng mga abogado? Oo, again, depende rin yan kung saan yung tinahak mo. Lucrative, pag siguro nasa korporasyon ka, pero pag nasa human rights work ka, ang tawag ko nga dito, puro abono hindi pro bono. So, depende talaga sa tinatahak mo. Pero, siguro yung may pagmamalaki ko lang, na gumigising ako sa umaga na fulfilled ka, di ba? Parang very ideal pakinggan, pero alam mong tama yung ginagawa mo, alam mo kung nasaan ka, grounded ka. Kasi hindi naman ako tatagal sa gantong trabaho. I've been in this work for 13 years kung hindi ko minahal yung ginagawa ko. Punta po tayo dun sa human rights po. Sure. Ano-ano po yung masasabi niyo pong naging violation sa human rights po dito sa Pilipinas po? Nako, ang lawak ng tanong na yan. Kasi siguro kung every administration, pag nagpapalit tayo ng administrasyon ng presidente, nandyan lagi yung mga human rights violations. At iyan ay dahil din sa mga policies ng mga presidente at ng mga gobyerno, no? So, nagre-range yan, again, sa pagpatay, pagdukot, panghuli, illegal arrest, at pagsasampa ng mga tinatawag nating trumped up or fabricated, gawa-gawang mga kaso. Purposely, para yung mga gumagawa ng ganitong trabaho, yung mga aktivista na nananawagan sa mataas na sweldo sana sa mga manggagawa, sariling lupa ng mga magsasaka, para tumigil na sila sa ginagawa nila, ikukulong na lang sila. At yung mga charges, very serious murder, pagpatay, panununog, arson, kung ano-ano pa na incredible, minsan kadalasan yung tinataniman sila ng baril at saka ng granada or explosives para sabihin na, itong magsasaka na to, NPA talaga to kasi may baril, nakuhanan siya sa bahay. Pero ang daming circumstances, almost all, talagang pinaplant. So yung planting, hindi yan something like new dito sa kaso ng, yung war on drugs, diba, yung tinataniman din para sabihin ng laban. Nangyayari na yan before. So as long as may mga policies yung gobyerno na binababa at nagkakascade down to the mga pinaka-barangay, mabababang unit ng lipunan natin, patuloy yung mga human rights violations. No? It all started with policies.
Same with yung mga war on drugs, mga counterinsurgency, yung tinatawag ng mga policies tungkol sa mga tinuturing na enemies of the state. So, yan yun, no? Yan yung nagpapalala at nagpapatindi dun sa mga human rights violations sa Pilipinas. Maraming violations, no, nakadikit yung nangyari sa war on drugs ni Duterte. Una, yung pagpasok nila sa mga bahay ng walang pahintulot. Bawal yun eh. Diba? Unreasonable search at seizure. Sabihin, hindi makatarungang pagpasok at paghahalughog sa isang bahay na wala ka namang pahintulot. Yung pagde-deny ng counsel o ng abogado, di ba? Isa yun. Ang dami dyan, yung mga, kung naalala nyo rin, meron mga secret detention facilities sa Maynila. Yung pagbukas mo, kala mo cabinet lang, pero pagbukas mo ng cabinet sa likod, ano pala? Kulungan. Babaho na yung kulungan kasi cramp na yung mga ano doon, tao na hinuli ng mga pulis. So, sobrang daming violations to life and liberty, civil and political rights ng mga mamamayan at that time. May makakwento po ba kayong alam niyo po yung extreme na kaso na na-handle niyo po? Well, yung panahon ni President Duterte, dahil mag-a-anniversary na ulit to, March 7, 2021, merong simultaneous police and military operations na ginawa sa Calabarzon. Pinuntahan nila yung mga bahay ng mga aktivista at nag-serve sila ng mga search warrant, no, na galing sa mga korte. Ang sinasabi dun sa search warrant, yung mga aktivista na daw na to ay nagtatago ng mga baril at pampasabog sa mga bahay nila. So, using that search warrant, pinuntahan nila sa iba't ibang places sa Cavite, sa Batangas, sa Rizal, sa Laguna, yung mga bahay ng mga aktivista, ni-raid nila, in short. Ang worst na nangyari dyan, gaya din sa war on drugs ni Duterte, pinalabas nila na ng laban. So, pinagbabaril nila tong mga tao na to. I think 9 yung namatay dyan on March 7, 2021. Kaya tinawag yun na Bloody Sunday. You can search about it sa Google, pero ang daming news about it. So, nung time na yan, Sunday yan, kaya nga Bloody Sunday, talagang napa-QRT kami, napa-quick response kami dun sa mga lugar na yan para i-assist yung mga families ng pinatay at i-assist din yung mga mismong hinuli, mga nakakulong, may matatanda. Grabe yung mga allegations. Merong 60 plus years old na nagtatago daw ng granada sa, alam mo yung drawer na plastic, yung Orocan yata yun. Doon daw nakita yung granada. Sabi ko, may mga apo yung matandang to nakasama dun sa bahay. How come magtatago siya ng grenade, di ba? Hand grenade. So meron din daw siyang firearms. Ang allegation sa kanya, nagbebenta daw siya ng gun runner daw siya. So, yun yung, I think, isa sa mga grabeng pangyayari in the past years under the Duterte administration. Nakita mo talaga blatant to, yung papatayin ka harap-harapan sa mga kapitbahay and yung mga kasamahan mo sa loob ng bahay, di ba? So, yan yung siguro isa sa mga cases na talagang makikita mo how cold-blooded yung mga gumagawa nito and ang nag-execute ng search warrant na to, yung mga nasa police, no? Nasa military. Kaya nakaka-dishearten din na dahil may policies nga against activists, ang dali lang pumatay. At ang pinakamalala dyan, walang accountability. Sinong mananagot sa pagpatay ng mga to? Ang hirap, no, para dun sa mga biktima na humingi ng hustisya. Mahirap mag-pursue ng justice sa Pilipinas kung wala kang pera at wala kang kapangyarihan. No? Sabi nga nila, lalo yung mga mahirap nating kababayan, yung hustisya daw para sa mayaman lang. Kasi pag apelido mo, Marcos, edi ayan, kahit marami kang kaso, pwede kang tumakbo at maging presidente pa ng Pilipinas. Kahit na-convicted ka, edi ayan ka, Imelda Marcos, dahil matanda na daw ikulong, o di, andyan siya sa labas. Pero kung maliit kang mamamayan, nakunan ka ng 0.5 grams ng shabu, diretso ka na sa kulungan, di ba? Walang context yan. Hindi ka naman tatanungin, ba't ka nagbenta? Kasi may sakit yung anak ko, kailangan ko magbenta eh. Mamamatay na kasi siya. Walang ganon, di ba? Walang tanong-tanong. Diretso ka agad sa kulungan. Pagpapiansa ka, wala kang pera, hindi ka makakalabas. Anong ending mo? Sasabihin sa'yo ng abogado, aminin mo na lang para mas mababa yung parusa sa'yo, konti na lang yung kulong mo. Tawag doon, plea bargaining. Ganyan ang practice. Ganyan ang practice sa lahat ng mga nahuhuli. Kaya napakahirap ng hustisya sa Pilipinas kasi yung mga mahihirap laging
nade-dead end eh. Laging, sige na nga, aminin ko na lang kahit di naman totoo. Para mas kumonti yung parusa ko. Para lang makalabas na ako. Kasi, padre de pamilya ka, nakakulong ka. Breadwinner ka, nakakulong ka. Yung mga bata mong kasamahan sa bahay, walang kinakain. Kailangan mo lumabas kasi kailangan mo magtrabaho. Ganyan yung mga difficulties na hindi na naiintindihan o pilit na ini-ignore ng kasalukuyang sistema na meron tayo. Karamihan sa mga na-handle ko na cases ng war on drugs, buhay naman sila. Pero most of them, planted evidence. Yung isa, pinasok sa bahay, but we believe it was something like a palit-ulo. Kasi may kaibigan siya na kasama niya sa bahay na after the incident, hindi na niya nakita yung taong yon, yung kasama niya sa bahay. So mukhang nahuli yung friend niya na yon, yun yung suspetsya namin, nahuli ng pulis yung kaibigan niya na yon, and para mapakawalan yung kaibigan niya, sinabihan na magturo ka ng iba kung hindi, ikaw yung hulihin namin. Tinuro niya yung friend niya na naging kliyente namin. So uso yan, hindi lang siya isang beses, ang dami ko pang naging kliyente na palit-ulo yung circumstances ng arrest. Medyo naman siya, madaling intindihan. Sabihin, palit-ulo, imbis na yung tao na yun yung huliin, may ipapalit na ulo. May ibang ituturo para makawala siya. Pero sometimes, yung tao din na yun, yung nagturo, hindi rin papakawalan. So, dalawa silang huhulihin. Kasi yan dati sa war on drugs, di ba pag marami kang, yung accomplishment report mo, kasi pinakamaraming nahuli. Natural, magdadampot ka lang ng kung sino-sino. Accomplishment pala pag nakadampot ka di ba? So, magdadampot ka lang ng kung sino-sino. Yung pag-handle ng drugs cases, difficult din. Kasi just like any other criminal cases, matrabaho. Una, you have to keep your defenses tight. Kailangan maghanap ka ng mga ebidensya mo, maghanap ka ng mga witnesses mo. At sa Pilipinas kasi, yung sistema natin sa mga korte, pag wala kang ebidensya, wala kang witness, mahirap para sa'yo Kaya lang sa mga ganitong klase, na kaso yung mga war on drugs, wala kang makuhang witness mo. Kung mag-isa ka lang nasa bahay na nakatira, sino pang witness mo? Kung mayroong mga kapitbahay na nakakita, hindi rin naman sila mag-witness para sa'yo kasi mangangamba rin sila para sa buhay at kaligtasan nila. So yung mga CCTV, although may mga CCTV, ang dami ko ring naranasan na yung mga pulis, kukunin yung CCTV, sisirain nila, itatamper nila. So anong natitira para dun sa victim? It's his or her word versus the word of the police. At yung mga ibang korte, mas binibigyan ng weight yung presumption, tinatawag na presumption ng regularity ng performance of duties ng mga law enforcement officers. So, mas kapani-paniwala yung, para sa ibang korte, sa ibang huwes, mas kapani-paniwala yung kwento ng police kasi hindi, regular operations naman yan may presumption, pinagpapalagay ng batas na sinusunod nila. Kaso hindi nga. So, mas pinapaniwalaan ito pang mga violators kaysa dun sa biktima. Hindi lang yan sa war on drugs, pati yan, kasama na yan dun sa mga political prisoners na kinakasuhan ng kung ano-ano, tinataniman ng firearms and explosives, kasama na yan dun sa mga aktivista na nare-red tag. So parang presumption of innocence versus presumption of regularity of performance of duties. Mas matimbang yung performance of duties kaysa yung karapatan ng akusado na ma-presume siyang innocent until proven otherwise. So yun yung parang isa sa mga challenge namin parate sa handling ng mga gantong kaso. During